For today's video ay mag-grocery nga ako ng mga pagkain at naubusan na kami ng mga stock sa bahay. At paglabas ko nga ng building ay nakita ko rin mga itinapon ng aming kapitbahay, mga damit at meron din mga sapatos. At sa paglalakad-lakad ko ay may nakita na naman ako ng mga nakatambak. Akala ko nga ay mga karton lamang at nalapitan ko ay meron din mga damit, merong pantalon at merong blouse. Nilampasan ko na nga at bigla akong napalingon at may napansin ako na meron ding sapatos. Pagkaganyan nga ng mga klase ng mga tinatapon at wala sa maayos na lalagyan ay hindi ko na nga kinukuha. At sa may hindi kalayuan ay may nakita na naman ako ng mga nakalagay sa kahon at nilapitan ko nga tinignan kung ano ang mga nakalagay. At nang tingnan ko nga yan ng pagkakadami ng plato, ang akala ko pa nga ay plastic pero nang hawakan ko abay mabigat at yung pala'y babasagin. At syempre kinuha ko abay sayang naman kung hindi ko kukunin. Magaganda pa nga at mukha pang mga bago abay instant plato for today's video. Medyo nahirapan pa nga ako dyan na iangat dahil medyo may kabigatan. Isang dosena nga yan ng mga plato at dali-dali ko na nga kinuha dahil may mga dumadaan at ako'y nahihiya din naman. At ikinarga ko na nga agad sa aking trolley bag. Ayan pala yung pamagat ng plato na aking nakuha at tinignan ko nga sa Google, abay branded pala. Gawa sa porcelain at libo ang halaga ng isang plato. Buti na nga lamang at nakuha ko, abay jackpot sa plato na yayamanin. At yan nga katabi na kahon ay meron ding mga tasa na maliliit, hindi ko na nga kinuha at masyado namang maliliit. Meron ding bread toaster at hindi ko na nga din kinuha at medyo luma na. Sa dami nga ng mga nagtatapon dito ng mga pinagpalta na gamit ay talaga naman makakaipon ka. Lalo na nga ngayon na malapit na dito mag-holiday sa Israel na tinatawag na Passover o Pesach. Todo linis sila ng mga bahay kaya naman nagtatapon sila ng mga gamit na hindi nila kailangan o mga luma na kaya naman pinapalta na nila ng bago. Nakakatuwa nga dahil madalas ako dito makakuha ng mga tinatapon nila na pwede pang mapakinabangan at kadalasan nga ay mga damit. Andito na nga ako sa may grocery store na lagi kong pinupuntahan. Kita nyo naman at ang daming mga tinapay, uso nga yan dito sa Israel kahit walang takip. Ay kung sa atin yan sa Pinas, katulad niya na walang takip, ay siguradong puro langaw na. Ako'y pandiikot nga dyan at ako'y naghahanap ng basket, ako'y taka naman din sa tindahan na rin. Pagkalaki-laki ay para kaunti ng basket. Sa counter na nga ako nagpunta, tinintay ko si Lola na matapos na alwasin ang kanyang mga pinamili. Una ko nga kinuha ay sabon na panlaban na powder na nagkakahalaga ng 195 pesos sa pera natin sa Pinas. Dahil kape is life ang aking mga alaga ay malaking kape na nga ang aking kinukuha na nasa 300 pesos sa pera natin sa Pinas. Ayan naman ang paboritong crackers ni Lola na nasa 75 pesos, kabilin-bilinan ay huwag kong kakalimutan kaya kumuha na agad ako ng 8 peraso. Madamihan na nga aking binili dahil malapit na nga ang Pesach dito sa Israel ay bawal bumili ng kahit anuman na may sangkap ng yeast o pampaalsa. Isang linggo selebrasyon ng Pesach na magsisimula sa April 22 hanggang April 29 ng gabi. Kaya naman isang linggo din na bawal kumain na may mga pampaalsa katulad nga ng tinapay. Kumuha din ako ng bigas, 150 pesos ang 1 kilo. At cornmeal, 165 pesos ang 1 kilo. Kumuha din ako ng 1 kilong harina, 105 pesos. Ginagawa ko yan, pancake. Iodized salt na 1 kilo, 180 pesos. Kumuha din ako ng spaghetti pasta na 105 pesos. Ito naman ang paborito ni na Lola na hindi pwedeng mawawala sa almusal. Schnitzel tiras ang tawag dyan, parang patis na gawa sa mais. Dalawa na nga ang aking kinuha at nasa 435 pesos ang isang plastic. Kumuha din ako ng boneless tilapia ay sa liit na ayan nga ay nasa 105 pesos na agad yan. Kumuha ako ng 2 peraso at tigisa kami ni Lola at hindi naman sinili kumakain ng ganan. At dahil nga malapit ng Pesach ay bawal magtinda ng mga tinapay na may pampaalsa. Kaya naman 2 na agad ang aking kinuha dahil bread is life ang aking mga alaga. At nasa 165 pesos ang isang plastic ng tinapay. Kumuha din ako ng cornstarch, 60 pesos naman ang isang ganan. Coconut cream o gata na nasa lata, 120 pesos. Sinamahan ko na nga din ng mais na nasa lata, pareho lang sila ng presyo, 120 pesos din. Ano kaya ang lulutuin ko? May cornstarch, gata at mais. At syempre, bumili din ako ng yogurt ni Lola na hindi pwedeng mawala, nasa 450 pesos naman yan. Cottage cheese naman tayo, kailangan munang tingnan na expiration date bago kumuha. 4 na nga ang aking kinuha, 90 pesos naman yan ang 1 peraso. Soya milk para sa kape ni Lola, nasa 180 pesos yan. Fresh milk naman para sa amin ni Nili, nasa 105 pesos yan. 2 soy milk ang aking kinuha, ang kaso'y naalala ko na mayroon pa nga sa bahay, kaya naman ibinalik ko na yung isa at isa lamang ang aking kinuha. Kumuha din ako ng Greek yogurt na plain lamang at walang flavor, mas healthy yan kumpara sa ibang yogurt. Ganto pala yung itsura ng traditional na tinapay dito sa Israel kapag araw ng Pesach. Ang tawag dito niyan ay matzah o matzot. Wala yung paalsa at wala din yan lasa, medyo may katigasan din. Ang tawag nga ng mga Pinoy dito sa ganyang tinapay ay malaking skyflakes daw. Pagkatapos ko nga makapamili, nagpunta na din ako agad sa counter. Buti na nga lamang at wala masyadong tao ng araw na yan at hindi mahaba ang pila. Shoutout time! Shoutout po kay Mel Agustin ng Melbourne, Australia. Shoutout po kay Ligaya Turla de Riquito ng San Juan, San Pablo, Laguna. Shoutout po kay Ervin Puncio ng Apari, Cagayan. Shoutout po kay Apple Razabal. Shoutout po kay Samantha Ilot.
Ayan nga, tapos na ako magbayad at ang aking pinagbayadan ay nasa 4,600 sa pera natin sa Pinas. At ituloy po natin ulit ang ating shoutout time. Shoutout po kay Yang Kimpes ng Dulag, Leyte. Shoutout po kay Elaine Gonzalez Uguan ng Tarlac City. At shoutout po kay Vanessa Perwilo ng Dubai. Maraming pong salamat sa inyong laging panunood. Mag-iingat po kayo palagi. At sa wakas ay nandito na nga ako sa aming building. May kadamihan din ang aking mga pinamili at halos hindi na nga nagkasya sa aking trolley bag. Thank you for watching.